Bagyong Kaloy patuloy na kumikilos sa Philippine Sea. Mga baybayin ang binabantayan sa malalakas na pag-alon at malalakas na pag-ulan. Magandang araw Pilipinas, ito ang Pilipinas Weather ngayon. Narito nating update sa panahon. Kung bago ka lang sa ating channel, please like, share, and subscribe para lagi kang updated sa panahon. Salamat sa iyong suporta. Mga kababayan, ngayong araw ng Martes, May 12, 2026 na po tayo. Narito na ating update sa panahon. Patuloy ngayong binabantayan ng Pag-asa ang Tropical Depression Kaloy o Bagyong Kaloy habang ito ay kumikilos sa Philippine Sea sa silangang bahagi ng Eastern Visayas. Ang sentro ng Bagyong Kaloy ay namataan sa layong 470 km silangan ng Guian, Eastern Samar. Taglay nito ang lakas na hangin na umaabot sa 45 km per hour malapit sa gitna at may pagbugsong umaabot hanggang 55 km per hour. Ang central pressure nito ay nasa 1,004 hectopascal habang ito ay kumikilos pahilaga sa bilis na 10 km per hour. Mga kababayan, ang pinakahuling update naman sa Bagyong Kaloy, bahagyang bumabagal ang pagkilos nito habang kumikilos pa kanluran, hilagang kanluran sa bilis na 10 km per hour. Ayon sa Pag-asa, malawak pa rin ang saklaw ng malalakas na hangin ng bagyo na umaabot hanggang 250 km mula sa gitna nito. Gayunpaman, magandang balita po mga kababayan. Sa kasalukuyan ay malabong direktang makaapekto ang Bagyong Kaloy sa kalupaan ng Pilipinas habang nananatili ito sa Philippine Sea. Inaasahan ding patuloy itong hihina at posibleng maging isang remnant low pagsapit ngayong gabi bukas ng madaling araw. Ngunit kahit malayo ang bagyo, patuloy pa rin makakaranas ng maalong karagatan ang ilang baybayin ng bansa. Maaring umabot hanggang 2 metro ang taas ng alon sa mga baybayin ng Batanes, Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon, kabilang ang Pulilo Island, Catanduanes, Camarines Norte, Camarines Sur, Northern Samar, Eastern Samar, Surigao del Sur, Dinagat Island, Siargao at Bukas Grande Island, kasama ang Davao Oriental, Albay at Sorsogon. Pinapayuhan ang mga mangingisda at mga gumagamit ng mga maliliit na bangka na mag-ingat sa paglalayag at kung maaari ay iwasan muna ang pagpunta sa laot habang medyo maalon ang karagatan. Samantala, may isang low pressure area o LPA na binabantayan sa labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Ayon sa Pag-asa, mababa pa ang tsansa nitong maging ganap na bagyo sa loob ng susunod na 24 oras. Sa kabuuan ng bansa, patuloy pa rin umiiral ang easterlies o mainit na hangin nang gagaling sa karagatan ng Pasipiko. Dahil dito, makakaranas pa rin ang malaking bahagi ng bansa ng mainit at maalinsangang panahon sa umaga at tanghali. Kasunod ang pulupulong pag-ulan, thunderstorm at pagkidlat pagsapit ng hapon hanggang gabi. Posible pa rin ang biglaang pagbaha at pagguho ng lupa lalo na kapag nagkakaroon ng malalakas na thunderstorm. Samantala, ayon naman sa lagay ng panahon, sa Eastern Samar, Dinagat Island at Surigao del Norte, makakaranas ng mga maulap at nakalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat at pagkulog dulot ng trough ng Tropical Depression Kaloy. May posibilidad na pagbaha at pagguho ng lupa lalo na sa mabababang lugar at sa bulubunduking bahagi kapag nakaranas ng malalakas na pagbuhos ng ulan. Sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng Luzon at Visayas, inasahan ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may pulupulong thunderstorm lalo na pagsapit ng hapon o gabi dahil pa rin sa easterlies. Sa nalalabing bahagi ng Mindanao, makakaranas din ng isolated rain shower at thunderstorm. Posible pa rin ang localized flooding kapag tumama ang malalakas na thunderstorm cells. Mga kababayan, matinding init patuloy na nararanasan sa buong bansa. Mga kababayan, maraming lugar sa bansa ngayong araw umaabot sa danger level ang heat index sa ilang lugar. 45 degrees Celsius sa Tuguegarao City at Cagayan. 44 degrees Celsius umabot sa Isabela, Aurora, Tarlac, Occidental Mindoro, Palawan at Borongan, Eastern Samar, habang 43 degrees Celsius naman sa bandang Dagupan, Zambales, Bulacan, Iloilo, Puerto Princesa at iba pa. 42 degrees Celsius naman sa Metro Manila, Batangas, Laguna, Davao City at iba pang lugar. Mga kababayan, kapag nasa danger level ang heat index, posible ang heat cramps, heat exhaustion at heat stroke, lalo na kung matagal na nakabilad sa araw. Ugaliing uminom ng maraming tubig, iwasan ang matinding sikat ng araw mula 10 AM hanggang 4 PM at magsuot ng preskong damit. Magpahinga kapag nakakaramdam ng pagkahilo
o sobrang init. Ang lagay ng hangin at alon sa eastern section ng Southern Luzon, Eastern Visayas at Northern Eastern Mindanao, mahina hanggang katamtamang hangin na umaabot na may alon na 0.6 hanggang 2.1 metro ang taas. Sa nalalabing bahagi ng Luzon, bahagya hanggang katamtamang alon at pinapayuhan ng maliliit na bangka at mangingisda na mag-ingat lalo na sa silangang baybayin ng bansa. At dumako naman tayo sa ating Bible verse of the day mula sa Awit 46 verse 1, ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan, handang saklolo sa oras ng kaguluhan. Mga kababayan, tulad ng pabago-bagong panahon, may mga unos din tayong kinakaharap sa buhay. Ngunit tandaan natin na may Diyos na handang gumabay, mag-ingat at magbigay ng lakas sa bawat oras ng ating pangangailangan. Patuloy tayong magtiwala sa kanyang kapangyarihan at magagawa sa ating buhay. At yan po ang ating update sa panahon sa araw nito. Kung nagustuhan nyo ang balitang ito, please like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa panahon. Salamat sa iyong suporta. Ito ang Pilipinas Weather ngayon na lagi nagpapaalala, mag-ihanda, mag-iligtas, mag-alerto. Ingat tayong lahat.